Whew, grabe. Pero wala nang snow mga kainags, ano? Wala nang snow, umiinit na ang panahon at medyo natutunaw na yung mga snow kaninang umaga. Pero ngayong gabi, medyo malamig. Malamig. Hindi medyo, malamig. Kita nyo naman yung dragon breath natin mga kainags, ano? Pero magi-snow para ulit, mambihira naman. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Matatapos ng March, no? Ilang araw na lang, Abril na. Oh, grabe. Tapos ng first quarter ng 2026. Ganun kabilis ang panahon. Ito yung truck natin. Grabe, umula. Nag-snow pala kanina, no? Ayan, no? Nag-snow pala. Oh, hindi ko alam kung ito ay galing sa taas. Bumagsak dito. Naku, tigas siya. Tigas niya, oh. Teka, tanggalan ko muna. Gamitan muna natin ng ng pangkaskas. Lamig. Ako matigas, kailangan dalawang kamay, sandali lang. So ito na mga kainis, natanggalan na natin ng umatikabong snow na matitigas. Grabe, pati mukha ko nagpo-frozen na rin. Hindi na ako makapagsalita ng maayos, gawa ng malamig nga. So dito muna tayo kasi papainitin muna natin yung makina ng brand new nating truck mga kainags, Yan. Brand new, I wish brand new no. Yan para pagpasok natin sa loob ng sasakyan natin medyo warm na, mainit na. Dito muna tayo, medyo nakakainit-init kasi at saka medyo mag-iinat-inat muna ako ng balakang dahil nako hirap na hirap ako sa pagbubuhat. Nasira yung aking pagiging macho figure. Yan. Para hindi ko maitawa ng maayos yung bunganga ko mga kainis, gawa ng pinipigilan ng lamig ng panahon. Pasok na nga tayo sa loob at baka mapagamalan tayo ng mga kasama ko rito na nag-iiskandalo na naman ako. Lamig. Anak ng tipaklong naman. Kala ko pa naman okay na yung panahon natin ngayon, Nadya-fix tayo, naku grabe. Kumbaga pinatikim lang tayo ng ilang mainit na panahon. Mga positive tapos sabay bira na naman. Ngayon malamig ngayon, ano ba ngayon? Ako negative feels like negative 18. 1.8. Negative 1.8 feels. Grabe parang stalactite, Di ba ang tawag doon stalactite pagkagaling sa taas, tapos yung stalagmite naman pagka tumubo mula sa baba, di ba? Tama ba ako? Pwede kayo mag-comment mga kainis Grabe, pag ikaw natusok ka sa ulo nito, ano naman, safe naman yan. Maano naman yan, tingnan mo aray ko, putrak inay, kasakit pala solid. Gonggong ba naman ako Pucha, parang bato. Ayan ang bihira, parang bato mga kainags Pwede mo nang ilagay sa sa Coke, lagay mo sa baso. Tapos lagyan mo ng Coke, ayan pwede mga kainags Sobrang lamig kita nyo naman yung mga ice na yan Galing sa taas ng bubunga natin yan kasi kaninang tanghali kasi medyo uminit, kaya natunaw yung snow, bumabagsak. Kaya ngayon habang bumabagsak tapos lumalamig, nabuo siya ng stalactite na yelo, na ice. Ayan pang yelo na to. Tapon na nga natin yan. Yan natin dyan. Bahay na tayo mga kainags Salamat naman. Hindi naman siya madulas kasi wala nang snow sa mga dinadaanan natin. Natunaw na kaninang pagpasok natin. Tsaka pag natadaanan ng mga sasakyan, nagiging tubig yung snow. Salamat naman. Dito na kaya si Mahal na Reyna, mukhang wala pa. Ito pala yung bakas ng kayote, Ayan, bakas ng kayote. Tinatahulan ng mga aso natin kanina. Ayan.
Hindi naman delikado yung ano, no, yung coyote pag sa mga adults. Umiiwas daw yung mga coyote pag nakakita ng mga tao. Pero sa mga ano, dangerous daw siya sa mga alagang aso, yan. Sa mga mga baby. Naku, huwag nating iiwanan yung mga anak natin sa labas ng bahay natin dahil pag nakachamba raw ang coyote, nakasalubong daw ng coyote ang mga anak natin na naglalaro sa labas, o yung walang mga bakod, kinakain daw ng mga coyote yan, mga kainis, ano? May mga napanood akong ganyan sa ano sa YouTube. Mga inaatake yung mga babies, mga infant, or yung mga alagang maliliit na aso, inaatake daw ng mga coyote yan. Kaya yung mga coyote rito, walang pinipiling oras yan, pa gala-gala yan dito. Kaya nakita nyo sa kanina, di ba, tinatawag ng mga aso. So ano muna tayo, magtatanong muna ako dun sa nagpa-change oil kasi tayo nakaraan. Tatanong ako kung magkano uli, kung meron silang promo or discount pagka nagpapalit tayo ng mga oil doon sa mga gear ng gulong natin. Kasi nung nakaraan, nung nagtanong ako, mga nasa 350, no? Lahat na yon, bari tatlong langis doon sa ano natin, doon sa mga gear ng gulong. Tatanong lang ako kung may discount pa hanggang ngayon. Siyempre, kung makakatipid tayo, bakit hindi, di ba? Grabe, mahal na ng gasolina talaga, no? Hindi bumaba. Buti hindi rin masyadong tumaas kasi nung nakaraan nagpagasolina tayo, $1.74 din no? 0.74. Parang wala tawa. Hello. Kawawa talaga ang mga sibilyan, ang mga mamamayan. Kapag merong gera, mga kainags, ano? Apektado ang gasolina. Paano kaya kung lahat ang sasakyan Tesla? Wala nang gasolina, puro electric. Hindi na siguro tayo maapektuhan sa gasolina, no? Tara, gasolina muna tayo. Ang pinagasolina ko 65 Canadian dollars. Ang pumasok 37 liters. Grabe. Dati 65 dollars. Sobra na yan pag nagpagasolina ako no. Ngayon kulang pa yata. Kulang pa hanggang doon lang budget ko kasi 65 dollars mga kainis ano. Every 3 weeks yan. 3 weeks. Kasi every 3 weeks ako nagpapagasolina ng gas natin pero hindi ko siya hinihintay na mag-empty talaga. Siguro mga 1/4 yung natitira, saka magpapagasolina ako. Hindi ko siya yung talagang sagad, yung malapit na maubos bago ako magpagasolina, hindi ganun. Grabe no. Medyo ramdam no mga kainis. Hindi pala medyo ramdam talaga. Yan. Grabe. Nako, ayan na, ito naman yung tatapakan natin, ano? Konting ingat. Magtanong lang tayo rito sa Lube City kasi dito tayo nagpa-change oil na nakaraan. Ayan Yan. Tingnan natin kung makakapasok tayo. Kakatok lang tayo diyan, tanungin natin kung sabi natin mag-i-inquire lang tayo. Hindi naman tayo magpa-change oil kaya hindi ko na pinarado yung sakyan natin dito. Paano ako papasok dito? Patay. Ito. Dito. May pintuan naman Katok na lang tayo. Inquire lang naman tayo. Shoutout sa subscribers natin. May subscribers tayo rito Tanong lang tayo no. Yan, okay. Ayos. We call 4x4. Yeah. That is cheaper. Okay, thank you. Alright. So yun mga kainags yung oil, para pala yun sa ba yung tawag? Depression ba yun? Sa 4x4 may yung kailangan daw palitan Yun, so nagtanong ako, nasa 375 yung tatlong oil yun papalitan nila no? Basta ganun, explanation sa akin kasi overdue na raw yung mga oil. Yung sa mga gear ng gulong, ano ba tawag doon sa mga magagaling ng mekaniko no? So yun, at sabi ko hindi muna ngayon kasi nagpa-appointment ako sa Tuesday mga kainags So binigyan nila ako ng presyo 375 Canadian dollars. Wala pa yung tax yun. So siguro sabihin natin 400 Canadian dollars. So yun ang una kong gagawin ngayon. Actually ang pinag-iisipan ko nga mga kainis, kung naalala nyo, gusto kong bumili nung Beretta semi-automatic shotgun, yung A300. Dati nga 8 yung isa yung gusto ko no. Pero nag-review ako ng magagandang klaseng barel. So tsaka maraming mga nag-comment sa ating comment section na sabi nila mas mura daw yung A300 Ultima Patrol ba yun? Yung semi-shotgun na gusto kong bilhin mga kainags At talagang ni-review ko, ang ganda ng reviews.
Walang palya, hindi katulad nung nabili nating clone na Benelli M4, no? Na palyado. Pero ito maganda, nasa 1,650 siya yung semi-automatic na shotgun. Pero sabi ko, hindi ko naman magagamit yon ng araw-araw, di ba mga kainis? Pasok na nga ako rito. Hindi ko naman siya magagamit ng araw-araw, kaya sabi ko, hindi siya advisable. So meron naman akong shotgun, anytime na gusto kong paputok sa gun range, di ba? Meron naman. So inisip ko, sabi ko, ano pa ba ang dapat kong priority na gagawin? Naisip ko yung truck natin, kasi matagal na itong truck natin, dapat palitan. Inuna ko lang yung kasi nga masyado ako naging excited doon sa palyadong baril natin. Mura lang, 700, binili ko kaagad, semi-automatic kasi. Ayun, palyado. Pero anyway, move na tayo. Nalinisan ko na siya, sana gumana, konting break-in. So pinag-isipan ko ngayon, sa halip na semi-automatic shotgun yung bibilin ko na Beretta, wag muna yon. Kasi hindi naman natin pwedeng i-claim sa tax yung pagbili ng shotgun, mga kainags, ano? So, di ba? Nagiging wise na ako mas lalo ngayon. Kumbaga dati kuripot na ako, mas lalo ako naging kuripot ngayon, mga kainags, ano? Hindi, kumbaga kailangan mo, mga kainags, ano? Yung bawat perang nilalabas natin sa bulsa natin, dapat may magandang mapupuntahan. Unahin natin yung mga priorities natin. Huwag nating pagsabay-sabayin yung mga gusto natin, yung mga luho natin. Dapat pa isa-isa lang, di ba? So pinag-isipan ko yung GoPro, kasi yung GoPro ko, dun po sa mga hindi nakapanood, medyo nasisira na, nawawala na yung audio natin, ano? Kaya ayoko na siyang gamitin kasi baka masayang yung vlogs natin. So sabi ko, ano bang unahin ko? GoPro or yung pagpapalagay natin ng bagong langis dito sa sasakyan ko, yung sa mga gulong, gear. Sabi ko, kung GoPro ang bibilin ko, pwede kasi may apply natin yan, makiklaim natin yan sa income tax, no, mga kainis, ano? Kaya lang, sabi ko, meron naman akong may cellphone pa naman ako eh. Meron naman akong microphone kung gusto kong mapalakasan yung volume ng audio natin. 'Di ba? Ayan, ito yung mga microphone nandito hawak ko. Tapos sabi ko, yung sasakyan ko, araw-araw ko ginagamit 'yan. Dapat 'yan ang mas priority ko, yung sasakyan. Kasi pag nasira ang sasakyan ko, mahirapan ako makapasok sa trabaho. Mahirapan ako makapunta sa gusto natin puntahan. Kumbaga 70% siguro ng buhay ko rito sa Canada or yung mga nakatira dito sa Canada ay talagang nagre-rely sa sasakyan. Kung magbubus ka naman, magta-taxi ka naman, ubus ka sa oras. Pag nagbus ka, ubus naman ang pera mo. Pag nag-Uber ka, pati oras mo rin, di ba? So hindi convenience. So sabi ko, unahin ko yung truck, yung kalusugan ng ating truck. Alagaan natin ang ating mga sasakyan. Yan, diba? Talagang mas nagiging na ako no? Nagiging aware at saka yung control ko sa sarili ko sa pagdating sa paggastos, lalong nadadagdagan, mga kainags, ano? Lalong nadadagdagan. Diba? Yan. Uunahin ko muna to. Pagkatapos nitong truck ko at nakapag-ipon-ipon uli ako, ang sunod kong bibilhin ay ang GoPro. Or yung mga comment ninyo, maraming nag-comment, maraming salamat, ano? Yung yun? Yung Action 6 ng DJI. Di ba? Kailangan yan. Kailangan natin ng pag-control sa paggastos. Tara, punta muna tayo, kakain muna ako, mga kainis, ano? Pati sa pagkain, nagko-control na rin ako eh. Ibig sabihin, dapat kung kakain ako sa isang restaurant or pagkain na ipapasok ko sa katawan ko, dapat yung siguradong mabubusog ako at healthy. Hindi yung bibili ako ng pagkain, mabubusog na ako, pero pagdating ng ilang araw, magkakasakit naman ako. Yan, diba? Ang bihira. Iba talaga yung yung mas masarap talaga yung sa pakiramdam yung natututo ka no? Alam mo na yung mga pinapasok mo sa katawan mo, okay, yung ginagastos mo, may napupuntahan na maayos, diba? Parang wala kang regrets kasi napagastos ka. Diba? Tara, kain muna ako. Gutom na ako, mga kainags, ano? Tsaka one more thing, mga kainags, ano? At pag napaayos naman natin yung ating truck,
Pangalawang benefits, pwede rin nating mag-claim sa tax yun. O diba, yung porsyento nun. O diba, iba yung porsyento nung employment natin sa trabaho. At iba rin yung porsyento doon sa ating self-employed sa pagiging YouTuber. Kasi madalas natin, katulad ngayon, nag-YouTube tayo. Gamit-gamit natin yung ating sasakyan. O diba, sa ating monkey business. Hindi, business natin, self-employed habang tayo ay nagbablog. O diba, so talagang kailangan ko unahin yung sasakyan. Kasi dalawang benefits na makukuha ko sa kanya. Yung health nung sa truck natin at yung claim natin sa tax. Diba, next year. Teka muna. Hello, good, how are you? Kain muna tayo mga kainags, ano? Kanina kasi pinag-iisipan ko kung kakain ako ng Subway or dito. Sabi ko kung sa Subway, baka mabitin ako. Sabi ko dito na lang kakain ako. Medyo marami-rami rito eh. At saka pagka kumakain ako sa Subway, yung tinapay na pinipili ko, yung herb and cheese, mas healthy raw yun para sa mga low carb, naglo-low carb diet. Tanggalin daw natin yung sombrero natin pag kumakain tayo. Meron nag-comment, maraming salamat po sa nag-comment. At saka lahat ng mga pagkain na pinapasok ko sa katawan ko ngayon mga kainis, talagang ginugoogles ko muna kung low carb siya, kung okay siya sa low carbs. Katulad nung mushroom, chinek ko sa googles, low carb daw ang mushroom, kaya okay yun. Ang ganda na naman ng panahon natin, ano? Kaya lang meron na naman forecast na mag-i-snow mga kainis eh. Ito mga susunod na araw, no? Sa first week, lalo na sa first week ng Abril, nako, Abril na, mahal na araw na, no? Mag-i-snow pa rin daw. O yan yung natira sa kanin, hindi ko na inubos, bawal sa atin eh. Ito, bigay natin sa mga aso pasalubong. Ay, salamat Panginoon. Naalala ko yung kapatid ko mga kainags, si Mr. Accountant. Di ba umuwi ako sa San Jose Occidental, Mindoro. Kasi payat yun eh. Eh di ba nag-aano siya ng mga pagkain na pinapasok niya sa katawan niya. Yung minomonitor niya yung mga pagkain na pinapasok niya sa katawan niya. Kasi nga may mga sakit siya, di ba? May mga pagkain na bawal sa kanya. Kaya pumapayat siya. Sabi ko sa kanya dati, ba't ang payat-payat mo? Dapat kumain ka ng kumain para hindi ka nangangayayat ng ganyan. Tsaka mag-exercise ka. Kasi ang payat-payat mo sobra eh. Tapos hindi ko akalain na mangyayari din pala sa akin yun mga kainags, ano? Grabe, di ba? Eh nandun ako sa San Jose Occidental, Mindoro, nasa Pilipinas ako. Eh lamon ako ng lamon. Wala akong pakialam kung anong kainin ko, no? Ayun, madalas akong magkaroon ng gout. Pambihira nga naman. Tapos nabubuisit na ako, sabi ko mukhang hindi na maganda to sa health ko, yung lagi nagkakaroon ng gout, no? Ibig sabihin, pag nagkaroon ka kasi ng sakit, ibig sabihin, may mga maling pagkain kang pinapasok sa katawan mo. So sabi ko ngayon, ako naman ngayon ang naglo-low carb. So pumayat ako mga kainis, doon sa mga hindi nakakaalam, pumayat po ako, malaki po pinayat ko kasi, tapos nagulat nga si Mahal na Reyna eh, minsan katabi ko sa pagtulog, or minsan pag maaga akong umuwi, late na dumarating si Mahal na Reyna, pagpasok niya sa kwarto namin, akala niya raw kung sinong addict na nakapasok sa kwarto namin. Kasi laki daw ng pinayat ko. Eh nga kasi umiiwas na tayo sa mga kanin, mga tinapay, yung mga matataas ang carbohydrate, mga kainags, ano? Kaya pero healthy ako ngayon. Feeling healthy talaga ako ngayon. Feeling ko ang lakas ko. Feeling ko confident ako sa sarili ko na basta ganun na hindi ako magkakasakit kasi nga alam ko na yung mga pinapasok ko sa katawan ko mga kainis. Kasi bago ko nga pinapasok sa katawan ko yan, nire-research ko muna yung pagkain na yun. Bago ko ipasok sa katawan ko, pagka okay, sabi ng Google, so okay yan, kakainin ko yan mga kainis. Katulad nung mahilig ako dating kumain ng kasoy, ng buto ng kasoy. Ni-research ko. Hindi raw pala good low carb. Magandang mga nuts na low carb ay katulad ng mga yung almonds, nuts, yan, yung mga peanuts, mga ganyan. Mga ganon, no? Kaya, yun. Sabi ko, ngayon ko lang na-realize, ngayon ko lang napagtanto na yung ginagawa pala ng kapatid ko, kaya pala siya pumapayat ng ganon, ay para dahil sa kanyang health, kalusugan. Kasi pag meron siyang maling pagkain na naipasok sa kanyang katawan, ay nako mag-aalburuto yung kanyang katawan. May mararamdaman siyang hindi maganda. So, ganon na rin ako ngayon, no? Kita mo, kinain ko yung mga sinasabi ko sa kapatid ko dati. Kay Mr. Accountant. Ngayon, low carb ako ngayon. Lahat ng pinapasok ko, piling-pili. Lahat ng pinapasok ko sa katawan ko, piling-pili. Pumayat ako, no?
Yan, doon po sa mga hindi nakakaalam, medyo nabawasan yung kagwapuhan natin. Ayop ka, Inags. Okay na sana eh, no? Tayo, pasok mo ba yun? Langya ka talagang kalbo ka. Teka muna, magtitinga muna ako. Asan ba yun? Pantinga. Tsaka mag-mouthwash muna tayo. Natutuwa lang ako mga ka-Inags, no? Kasi nagkakaroon talaga ako ng mas lalo pang maraming disiplina para sa sarili ko. Kasi syempre, sino ba naman ang magsasuffer niyan pagka wala tayong disiplina at control sa sarili natin, kundi tayo din. 'Di ba? Katulad niyan, halimbawa, hindi ko na control yung sarili ko. Yung mga gusto kong bilhin kahit na hindi ko priority, bili ako ng bili. Tapos 'di ba? Sa bandang huli, sino ba rin ba mamomroblema? 'Di ba? Ako din. Sa pagkain, ganun din. Pagka wala rin ng control or disiplina sa pagkain na pinapasok ko sa katawan ko, ay sa bandang huli, sino rin ang hindi makakalakad, 'di ba? Ako din mahihirapan. So, talagang masaya ako kasi wow, sabi ko, kahit papaano mas nadadagdagan yung disiplina ko sa sarili ko kahit papaano mga ka-Inags, ano. So masarap sa pakiramdam. Kasi gusto kong tingnan diyan yung yung Action 6 ng DJI mga ka-Inags, ano. Yung prospect kong bibili na camera natin sa pagbablog. Oh, yan ang susunod ko pagkatapos ng truck natin. Papaayos. Tingin lang. Tingnan natin kung magkano yung presyo. Siyempre, titingnan din natin yung lakaran natin. Baka madulas tayo. Yan. Doon tayo. Ay, salamat sa Panginoon. Kanina, nakasikat si Haring Araw. Tapos ngayon, lumubog na naman si Haring Araw. Pasulpot-sulpot si Haring Araw. Pero medyo malamig pa rin mga ka-Inags, ano? Malamig pa rin ang panahon natin ngayon. Kahit na nakasibol si Haring Araw. Diyos ko po. Pero malamig pa rin. Yan, pasok muna tayo dito. Mukhang walang tao kasi medyo malamig mga ka-Inags, ano? May mga tao rin pala rito. Yun. Asan ba yung mga GoPro rito? Tindahan ng GoPro. Hanapin ko muna. Sandali lang mga ka-Inags. Ay, ito. Dito pala eh. Ito yung GoPro 30, no? Ito yung GoPro 12 ko dati. Sira na eh. Pero ito yung bagong labas. Pero ang hahanapin ko ngayon yung DJI. Saan ba rito yun? Ito yata yung DJI, no? Yun, DJI. Yun, tingnan natin. Tingnan ka rito, sandali. Osmo. Ito, mahal pala nito, no? 819, mahal pala. Ang bala ko lang yung, yung Osmo 6. Asan ba yung Osmo 6 dito? Ano ba to? 4? Ito ay 5. Ito yung 6. Ito yung target ko. Mas maliit yung 6 kaysa dito sa Action 5 tsaka sa 4. Ito siya, ito mas maliit lang, maliit siya. Ito yung pinaka-latest ng DJI. Magkano siya? 529. Maganda yan eh, maganda raw ngayon yan mga ka-Inags, ano. Ito yung sunod kong bibilin, target ko. Sana mabili ko siya. Pag makaipon tayo. Ito, para dito presyo niya. Ito, presyo niya rito. Tapos ito ang presyo niya, 819. Ito ang presyo niya ay ito pala ang presyo niya. Medyo nalito kasi ako mga ka-Inags, 459 pala to. Yan, ganun pala yun. Dati hindi ko pinapansin yung DJI. Pag pumupunta ako dito sa Best Buy, ang pinapansin ko talaga lagi dito. Ito. Ay, yung GoPro. Ito, GoPro. Ito ang lagi kong tinitingnan dyan eh. Ngayon hindi ko na pinapansin to kasi parang humihina na yung performance nito mga ka-Inags, ano. At saka parang bumagsak na yung presyo niya, 449, mas mahal. Dati mas mahal to eh kaysa sa DJI. Ngayon mura na siya, mahal na yung DJI. Wala raw silang Osmo 6 dito. Sa South meron. Grabe, nagkakaubusan ng Osmo 6 Action 6 pala dito mga ka-Inags, ano. Meron na daw isa na lang na natitira doon sa sa west, sa may Stony Plain. Pero isang piraso na lang. Bira. So nagtanong kasi ako, sabi ko kung meron silang available dito ng Action 6. So wala daw. Tapos pag bumili ka raw pala nung Action 6 na DJI, ang kasamang battery nun, kung sabi nila isang piraso lang daw. So kailangan kong bumili ng charger at ng extra batteries, ibang gastos pa yon. Pero wala, no? Maraming bumibili ng ngayon, DJI. Grabe. Pero tingnan ko nga rito minsan sa Costco. Kasi sa Costco may mga nakikita akong mga GoPro na tinitinda dyan sa Costco, no? Pero wala akong makita ang DJI na tinitinda sa Costco eh. So yun lang mga ka-Inags, At
na nakapag-share lang ako din kahit papaano ng mga konting diskarte natin sa buhay ngayon. Yan, na natututo na tayo kung ano yung mga priorities natin sa buhay. Sana meron din kayo natutunan sa mga pinagagawa ko, mga kairigs, sa aking mga sharing. So hanggang dito na lang po yung vlog ko. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message po at maraming salamat. Hanggang sa muli.